Yo, yo! Ayos natin ng konti ito. Yo, what's up mga pamangkin? Welcome back dito sa aking reaction video. Hype na PLD ito. Ilang araw akong di nakapag-upload. Buti lang naihabol ko yung Shernan versus Jonas. At ngayon, sariwang-sariwa to. Krega versus K-Ram. Pero bago yan, shoutout muna sa mga sponsors ko. Fubo, R&R, Black Manila, Hype Beat, Real Jokes, ayun, anak ng Muntinlupa, shoutout sa inyo, Muntinlupa's Most Wanted. Flip Top Shirt, maraming salamat sa Flip Top. Napakaganda. At sa mga gusto magpa-promote ng kung anong gusto yung ipapromote, wag lang yung poke ng mga baka mga droga yan. Ayoko nyo. Message nyo ako sa email ko, nasa description yung link. At ayun, o kaya sa Facebook ko, facebook.com/henyongpogi, o kaya search nyo lang Shernan. May verified check yan, follow nyo na rin ako. Siyempre sa TikTok, Tito Shernan22, follow nyo ako. Instagram, Super Shernan, follow nyo ako. Ayan na. So, bati muna tayo siyempre. Ang babasahin kong bati, ang mga comment ay galing sa Saki versus Kram reaction video. First, Tito Shernan, shoutout Vincent James Largado ng Caloocan, Dagat-Dagatan. Sana mag-collab kayo ni Looney at gumawa kayo ng Break It Down. Sana. Pa-shoutout, pinakapoging mechanical tech ng Pampanga, Ren Mangulabnan Sola. Pa-request, Sayad versus Ilaya. Left field MCs naman, Otits. Sige, pipila natin yan. Diba ang real name ni Arik is Alaric Riam Yuson? Pa-shoutout, Jeff from Tondo. Hindi ko kasi alam eh. Sure. Pa-shoutout, Chrysanthemum, Tito Shernan. Chrysanthemum. Chrysanthemum. Pa-request na din, Team SM versus Team STD. Love you. Love you. Tito Shernan, pa-shoutout, Japet at sa cute kong girlfriend, Rhea, watching from Jose Abad Santos, Davao Occidental. Wow. Tito Shernan, pa-shoutout po sa aking mga pamangkin at anak na nanonood ngayon. Sila Andeng, Jansel, Daphne, Jasmine, Dane at Soy Soy. More power po, Tito Shernan. Wow. Ang linaw ng camera mo, Tits, pa-wash out, apps, apurads from Gihulngan City, Negros Oriental. Itbulaga, Chinita, crush mo si Raisa. Uy, gago. Pa-shoutout, Louie from Abu Dhabi. Ayun na. Huwag na natin patagalin to. Eto na to. Sunod natin ko na usok. Yan. Yan oh, linaw, di ba? Eto na to. Kram versus Krega. Dinig. Yeah. Congrats sa pagkadaog ni mo ni Mr. Lefty. Arang ka fighter jug ka pre. Di ba imo sang giingnan nga imong style angay sa PSP? Unya naa ka dire. Ako may lahi akong Bisaya pero hindi talaga ako hindi ako lumaki sa Mindoro eh. Ang probinsya namin is Mindoro. Mas lumaki ako sa hindi naman lumaki, mas nakakapasyal ako sa Bicol kaya nakakaintindi ako ng ilang mababaw na Bisaya pero yung ganyan hindi na. Pa-comment nga kung ano yung sinabi ni Kram. Thank you. What a hypocrite person. Loyal man ka sa flip top. Dili ka mo apil diri og basta. Maunggitang-tang ka ni Enigma kay wa na nimo ka agwanta. Nakisama ra kuno siya sa pareho. Pero imong style, Craigs, alam na. Ni ahatra kag ka neutral ni Boss P kay nanginahanglan ka og kwarta. Sa pagkakaintindi ko, parang nakikisama ka sa parehas, tama ba? Gusto mo maging neutral sa lahat o sa ligang to? Pero ang hanap mo, kwarta. Neutral, kwarta. Pakorek ako kung tama o mali ako, ha? Davao game! First time ko dito sa Davao. Talagang wala akong masabi. Tapos kalaban ko ikaw. Ikaw ba si... Trademark ko. Verbal?
legitimate technical na humihigop ng lakas espiritual. Chuvanes, is that you? Hindi. Siya si Krega. Naging 3GS na at uprising, tas yung edad higit na 30. Kung nakasubaybay kayo sa reaction video ko, may sinabi ako dati no, naging 3GS sa Davao o Mindanao. At si Krega yon. At maayos naman siyang nagsabi sa amin na gusto niya lang din talaga ng malawak na kaibigan, pero meron siyang talagang trip, yun nga, yung uprising, kaya maayos naman, tropa-tropa pa rin. Ilang buwan lang din sa amin si Krega at hindi naman, ano kasi, yung 3GS kasi, pampalawak o pagkakaibigan lang din yung habol. At ayun, si Krega yung tinutukoy ko. Nakalaban na si Mot, Balakid, Sak, puta hindi pa rin bumenta. 11 years na siyang nakikipagpalupitan na lumetra. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo, Krega, na di ka masasalba ng kahit anong grupo kung ikaw mismo yung problema. Okay? Tangina mo, 11 years ka na sa battle rap? Baka para sa boxing ka talaga, tol, pinipilit mo. Kasi ultimo mga kalaban niya kasi ultimo mga kagrupo niya sa uprising ay nagawa niya mag-angas. Pag siya daw nagbaliktad ng ulo, magkakaroon ng long hair si Batas. Ganun siya kalakas. Kagrupo mo siya, di ba? Inaano ka ba niya? Isang beses ka lang inutusan, bumili ng pulutan, gusto mo na siya pugutan, tanga ka? Si Plasma nga, ilang case binuwat noon, nagreklamo ba? Kaya wala akong bilib sa karir neto, talagang walang pinatunguhan, tang ina. Walang napatunayan, kaya nagyayabang na lang ng achievements ng iba. Biruin mo, laban mo kay Jonas, niyabangan mo siya ng achievement ni Sixth Street. Sinigaw pa sa madla. Jonas, ano masasabi mong nasa semis na si Sixth Street tapos ikaw wala? Niyayabang mo yung mga bagay na hindi mo rin nagawa? O ano masasabi mong may sariling bahay at kote si Jonas tapos ikaw wala? Di ba nakakahiya? Ako, sa loob ng ilang taon pa lang sa battle rap, inagawa ko makausad, kita mo ba? Ikaw isang dekada ka na mahigit, wala kang napundar kahit supa. Ano ba, itsura mo, mukha ka maglalako ng orokan. Kaya tumalikod na siya sa flip top, kasi mas malaki dito yung premyo. Di ba galit ka kay price tag at sa kanya ka nakasentro? Ngayon sponsor siya dito at isa ka sa pinapasweldo. Sa kabila ng paninira mong imbento, mas pinili pa rin ni price tag na mabigyan ka ng presyo. Okay? Tangina mong angas-angas mo sa kanya, bigla ka din palang tutupi. Kung di dahil sa kanya, wala kang 3K na mauuwi. 3K. Kaya kung ikukumpara to kay Jo Marie, napakalayo talaga. Yung hinihiling mo na respeto sa kanya, anak ng puta, patawa. Wala na siyang kailangan pang patunayan sa'yo, tanga ka, kung natapatan ka nga ng price dyan sa mura mong halaga. Ganda ng punto nun, ha? Okay, mukhang nagwa-warm up pa si Kayram. First time sa Davao. Okay naman yung napili niyang angle. Pang-unat buto sa round 1. Tingnan natin, Krega. Gansaw kayo mo ha? Gansaw kayo mo ha? Way bias ha? Check. Parehas may K itong Bisaya. Kanyang K may Ram. Pero ramdam nyo ba ito sa ratratan? K kung may reg. Rubio sa rakrakan. K Ram daw yung mas. Madalas makalimot to ng storya. K Ram yung mas. Wala ngang bigat ng yung memorya. Okay? Di ba ikaw si... Pansin nyo? Yan yung pangmalakasan niya na sungog. Ako, di mo na kailangan ipakilala. Alam nila kung paano ako mambasag at mandurog. Gisahon rati ka diridol. Anong dire ka misagol? Pure Bisaya day midol. Di mi pwede tawgog bisakol. Ano daw? Pa-comment. Thank you. Pero sa kabakanan ng mga hurado, magtatagalig muna tayo. Tagalog? Isipin nyo,
Mahal ang ticket dito pero makakatikim lang ng barato. Barato. Mukhang may meaning yun sa Bisaya. Ano yung barato? Dito pero makakatikim lang ng barato. Oh, barato. Baka pwede din bala. To. Basta, mapabara o bala kung para sa'yo, dapat lang sinasaulo. Bisaya o Tagalog, kaya kong ipag-connect. Kahit nga yung mismong salita ay pasok balik ta rin. Sa susunod na mga linya, tignan natin kung makailag ka. Kung para sa akin, andali, pagdating sa'yo, ilad na. Oh, Bisaya, Tagalog, baliktaran. Kala ko ba mahusay maghanap? Hindi ko kasi gets yung ibang, feeling ko may ano may double meaning yun eh. Bisaya, Tagalog yung sinasabi niya. Hindi ko lang maramdaman dahil hindi ko nga naiintindihan. Pa-comment nga ako, thank you kung ano yung ibang word na sinasabi niya. Bisaya, Tagalog, baliktaran. Kala ko ba mahusay maghanap ng butas? Dapat pangalan ani, samot. Kay kabaliktaran ni Thomas. Hoy, samot! Kung simot walang talo, ikaw panay olats. Pag si Mick daw ay sabog, kung si Chill iwas gobas, Mick and Chill parehas na kalaban, pero yung klase, sunoy. Tujoy, sinindihan ng Bisaya na parang si Bugoy. Oh, asa Mindanao ka na. Matanong ko lang, proud ka bang Bisaya ka? Walang home court advantage dito, baka sabihin mo, dinaya ka. Ginawang katawa-tawa yung pagbibisaya, palibhasa, comedy siya. Biruin nyo, panay dikit sa pangil kasi nga daw, tiga, Cavite siya. Okay. Cavite. Hoy, Caviteñ yung Bisaya, pinapangalanda ka ni Tung Chuy. Pinabalasa sa bangka, yaong baraha, para daw iwas pusoy. Binihisan, binigyan ng kotse, para lang may hawak ang pamato. Pero hubad ka pa rin haharap sa tao na parang video ni Montano, oh. Taas buhok, manaynis dudong. Taas buhok, manaynis dudong. Pwede tawagon puti kag Inday. Naka-auto-connect na daw kanyang humor. Accent mo yon, Day. Sandali. Hyundai. Auto? Accent? Okay, Hyundai. Sige, banggitin mo nga ulit, Craig. Auto? Accent? Hyundai? Alam ko ang tamang pronouns ng Hyundai ay Hyundai. Dito sa atin ang tawag Hyundai. Pero, bigkas ng ibang Pinoy Hyundai. Pero ang pagkakaalam ko, ang tamang pagbigkas nun ay Hyundai. Ayun, ang pagkakaalam ko, Hyundai. Di pasok sa train of thought? Need for speed? Hassle daw? Tangina kung dadaan man ako sa Riles, Shinkansen, bullet train, underground. Ang lekse pa ng galawan. Kumu-crossover to nang walang bola, ang lakas mo. Kaya daw nagpabuhok na si Pibos kasi yung ulo niya pinandadakdak mo. Magaling daw kasi mag-basketball. Yan ang kanyang laging binibida. Pwes, dito mo gawin sa Mindanao yan. Wrestling, pagkahawak mo pa lang ng bola. Kala ko namatay na naman eh. Foul sunggo ni Buang. Paul. Walang foul hanggat walang dugo na pumatak. Yung galawan mong behind the back din yung tadyak. Kada pasa, low post, basket count pag nag-focus. Numero 1 galing C-balls, pag nagturo to, D-rose. Pang circus lang yung sirkulo mo masisircumcise. Kahit nga yung poste sa poster kayang i-posterize, ano? Wala pang connect. Ang na-speak, spoken. Bagong meta yung tanga, ganun mag-break, broken. Tangina, ang daming nakaka-recognize na kay G-Wise, ha? Pag nag-Euro step, mag-hard connect. Hindi lang to basta break a leg, talagang break a neck. Sa totoo lang, ayoko na sana patulan to. Kasi ang dali, wasakin. Ano ba mawawasak dito eh? Basag na to sa banta ng ika-6. Pag nambuli ka ay corny, pang rookie ang yung flow G. Ako kahit OT, ala Kobe, pag nag-multi, mala 2G. Hoy, Lubert Floyd! Lubert Floyd!
Palpak ata trabaho mo. Ba't bumangon to? Oh, hindi yun palakpak. Pinalagyan ko lang ng pako, kabaong mo. Okay. Gandang setup, gandang punchline. Teknikalan nga, wala yan. Game din kahit pisikalan. At tandaan mong walang nadadaan sa bola. Kung usapan, lirikalan. At kahapon lang, may nag-send sa akin ng screenshot patungkol sa kakupalan mo sa tropa mo. Huwag ka sanang mabibigla. Hindi lang screenshot, pati voice message. Ipi-play natin yan mamaya. Tangina. Ay, ano to? Oy, porket nasa Mindanao, maglalabas kayo ng ganto. Ano, porket sa Davao ginanap. Tingnan ko nga, check ko ulit ha. Putang ina, baka mamaya. Ayun, meron. Ayun, although may mga words akong hindi naiintindihan nung mga unang pasok ni Krega, pero feeling ko, mas para sa akin lalo yung mga pa-ender niya, yung mga, para sa akin, ang ganda na ng napiling sulat ni Krega ngayon. Naaabot na ng masa yung lalim niya. Meron na siya mga punto, maganda. Mga ibang laban kasi ni Craig, sobrang technical na halos. Mapapaisip ka, ano yun? Ngayon kasi, naaabot na at the same time, technical, naaabot na ng tao, mas madaling maintindihan. Para sa akin, round 1, mas effective yung Krega. Although nakakatawa yung mga jokes ni Kay Ram, pero Krega ako sa round 1. Pakinggan natin round 2, Krega. Kay Ram. Tanginang to, dapat daw pangalan ko Samot. Tanga talaga. Ikaw di ba may egg ka sa pangalan? Dapat betlog ka. Round to game. Game! Pansin nyo ba? Bihira to magkagig. Kaya madalas na lang tong magpa-event sa kanila. One time, nagpa-event to sa kanila, in-invite niya kami ni Mot na magkasama. Agad naman kaming pumayag kasi si Krega magaling din makisama. Ika niya, wag na kayo magdala ng kotse kasi may service naman si Papa. Buong akala ko FX na pamasada. Pinangsundo sa amin may sungay, putik-putik galing sa Accra. Na-imagine ko po. Narinig ko na lang si Moto, ibang tamaraw yan ah. Na-imagine ko agad ang puta. Naalala ko kasi nung umuwi kami ng Bicol dati sa Pulangi, Albay. Pagbaba namin sa Pulangi, ang sinakyan namin nun, tawag nito, yung, alam mo yung motor na pukinang ina. Pag sumakay kayo ng motor, yung Kawasaki, putang ina, parang 8 ata kayang pagkashine. Tapos pagdating doon, na yun, naka-experience ako ng kalabaw. Nakasakay ako ng kalabaw. Hayop yung tamaraw ng Papa mo, 2 lang yung kasya. Sabi namin, Tol, lakad na lang kami kasi parang yung tamaraw ng Papa mo may speed limit na yan. Sabi niya, pag naglakad kayo, Tol, 1 oras pa, pero pag sumakay tayo, 54 minutes na lang. Ayos, kid. Ganda ng mga jokes ni Kay Ram, ha? Pag-usapan natin yung paborito kong wordplay mo kay Balakid. Sabi niya, ang mga tingga ko ang gagamitin kung bala at yung ulo mo ang magsisilbing alkansya. Ipapasok ko tong 2 butas sa yung 2 butas. Ewan ko lang kung di maghalikan ang iyong tinga. Tinga! Tanga! So, paano pala bigkasin niyang pangalan mo, ha? Kriga. Kriga! Okay. Simpleng punchline na lang kasi ginagawa mong komplikado. Tapos yung mga nakikinig sa'yo, sila tuloy yung problemado. Ang hirap mo intindihin sa totoo lang. Tapos sinamon niya ng basketball si Balakid, ayos ka lang. Boss D, ballers pala to eh. May maganda lang ako naisip. Gusto mo 1-on-1 tayo, basketball? Bukas, pustahan TFs. Ano? +9 ka na, 1 to 10 lang tayo. Kasi meron daw siya galaw ni AI. Tira ni Jordan. Dakdak pa ni Shaquille.
Talaga ba? Talaga ba? Kupal, oh. Sarap ipitin ang mukha mo. Nakakagigil ka masyado. Pag nakita nyo naman to mag-crossover, malaalin. Peter Cayetano. Tangina, panalo yung mga jokes ni Kayram. Tangina, ang ganda. Kasing galing niya daw mag-basketball si Jordan. Iba pag mamagaling mo, tropa. Puro ka imbentong boka. Sobrang bobo nito pagkakaintindi niya sa street ball. Diretsong bola. Konya to. Pero may sinalihan na liga to si tropa. At yung coach nila nang hingi ng favor. Sabi sa kanya, Krega, crucial na. Palitan mo yung commentator. Bangko! Kupal, oh. Kaya kung usapang basketball lang, tangina mo, mas magaling pa sa'yo si Kibuloy. Okay. Okay, okay. Kaya kung usapang basketball lang, puta, mas magaling pa sa'yo si Kibuloy. Oy, wag. Tangina mo, napunta pa kay Kibuloy na wala tuloy! Oh! Ganda nun, ang ganda nun, ha. Ang ganda nun, dahil nga yung kay Kibuloy, may nung huhuli siya, nagtago, nawala. Okay, okay. Kaso nahuli na, di ba? Nahuli na si Kibuloy, tama? Alam ko nahuli na, eh. Pero nakita na! Oo, tama. Kaya sa mga judges, sana yung angle ko na yun, intindihin nyo ng mabuti. Anong gagawin ko? Nasulat ko na yun, hindi pa siya nahuli. Galing. Ganda ng mga jokes. Ang lakas nung round 2 ni Kayram. Pagdating sa jokes, ang ganda. What oh? What daw? Ano akala mo? Makakalimot ako? Kahit matalo mo ako ngayon, di niya masasalba yung karera mong naghihingalo. Paano may makakasalba? Kung may linya kang, butas-butas tong BR pre, parang tinamaan ng RPG. Striktong patnubay ng magulang ang kailangan nitong batang rebelde. Pwes, tinapakan mo landmine, maririnig mo IED. Sabay, Mayday, Mayday, ganun mag-create ng story. Mayday, story. Bobo ang puta, halatang kahit grade 6 di ka nakagraduate, chong. Pumunta ako dito sa Davao para sabihin sa'yo na my day yun! Mayday. Grabe ang estilo mo, nakakabulahaw bro. Yung my day, ginawa mong may day, sinira mo araw ko. Yung my day, ginawa mong may day, sinira ko araw. Partida! Paus pa nun si Batang Rebelde, pero tinalo ka niya, men. Pabulong... Partida! Paus pa nun si BR, pero ginago ka niya, men. Samantalang ikaw, todo sigaw, tapos puro magmalalim. Pabulong ka niya na kinakatay, yun ang senaryong malagim, hininaan na nga ni Batang Rebelde, puta, tinalo ka pa rin. Rebelde. Kaya di ako mamamama neto. Ang masasabi ko, hindi yun po pwede. Kasi kung pinataob ka nga ng bata, na kapwa mo rebelde. Parang may nakalimutang linya si Kayram, ha. Ang bilis niya na ender, eh. Baka may nakalimutan siya. No? Feeling ko lang, ha. Pero panalo pa rin naman yung round 2 niya. Kasi parang hindi yun yung parang pinakapang ender niya, eh. Puta ito ni Kayram, oh. Pakinggan natin, Kriga. Check! Pinatawag daw ng bata na kapwa ko rebelde. Yung laway mo kailangan ata ng balde. Okay. Dapat dito ka sa pangil, kaya mga bangkil na sa wisdom tools. Kala ko naman makakalabang ko na si Badang. Kaya pala wisdom tools. Konektado dito sa rapper na yung pangil bagang. Okay. Tignan nyo naman yung gilagid niya. Sobrang kintab. Ordinaryong unggoy dito sa Asya, yung uso bumabaliktad. Pustiso ba yan? O nilagyan mo lang ng lip balm. Fully dent gang eh, no? Kaya pala magkabrad kayo ni Lip Cram. At sinabi mo pa na hindi pa morma yung pambasketball mo na sapatos. Ang galing. Pinagsigawan mo pa. Oh,
Sino dito nakapang-basketball na sapatos? Ikaw? Bato mo sa kanya mukha! Palibasa no? G na G, geng-geng, hardcore. Di ba ganito na ganito yung pormahan ng mga tambay sa labas ng high school? Hoy, rapper na walang laman, freestyler ng Wataman, sino ka? Kada spit dikit sa judge na parang bubble gum, hiso ka. Kaya Okay. pala peke ang Bubblegum, Hisoka. Okay, okay. sa judge na parang bubble gum, hiso ka. Kaya pala peke ang kagat, gaya ng pustiso mong Marfil. Tagal mo nang nagla-line bite, di ka pa rin tinubuan pa ng pangil. Ako, makamandag na parang Viper, kung usapan lang ay pangil. Evo 6 Tommy McKinnon, kung usapan lang ay Lancer, iwan tong bao-bao. Kasi nga tulong gisto. Hoy, sarhento ka palang boy, magbigay galang ka sa senyoris mo. Shernan, M-Sight, Lip Cram, Pistol. Rest in peace, Lil Jan. Yun yung mga bayaw na may tira. Pero nung pumasok ka na sa eksena, doon na kami umalis ni Enigma. Okay. Oo, pinatrabaho ka sa akin ni Arik at Pibos. Pabor sa 3GS. Sa katunayan, pinabaunan pa nga nila ako ng konting dis. Baog ka raw. Hindi ka makabuo ng bata. Baog ka, bayaw? Oo nga. Baog ba? Isa man itagya ero. Pataka man lang og pamaak. Yung aso mo nakawala. Baka nga po mapahamak. Kasi puro marking lines lang to si Mark. Pero wa man lang makadapat. Puro talak sa pagkalat. Pero pagkagat ha, pakatagak. Ikaw, mahinang klase. Hindi ko maintindihan yung Bisaya line. Hindi ko. Pa-comment para maintindihan ko. Salamat. Hindi mabisayang dala mo. Sabi ko, mahinang klase. Hindi bisayang dala mo. Letrahan ang banatan dito sa pagitan ng mga namunguna. Nung mga itinanim na mga nauna, isa ka sa bulok na bunga. Hindi tayo magkapantay kung iisipin. Sa akin ang gagaling yung binhe, ikaw, marami ka pang bigas. Nahahakutin. Okay. Kada talsik ng aking laway, nagiging pambasbas. Pinapakita ko sa iyo baitang para masipat mo antas. Bakit? Kapag komedya ba, mababaw? Kapag matalinghaga, malalim? Yung ba yung sukatan para may huminto? Para sa akin kung paano mo hinulma para maibenta, ganun yun. Kung tunay kang ginto, 21 na ngayong buwan. Sulit ba ang pag-antay sa iyong kalabisan? O sadyang pinaekseko lang yung natitirang mga araw para sa nalalapit mong katapusan? 2.45 sa ulo, no? Benta ang pagkadali. Pagkatumba, taas baba na para bang naglalagari. Sandali, masyado bang brutal ang pangyayari kung sakali? Wag muna natin ubusin yung bala. Namnamin mo muna yung kalahati. Okay, putang na Oreo. Oreo may coke? Ano yung putang ina yan? Mga trippings nyo okay. Etong round ni Krega, medyo laylay sa akin. Napakahaba na nung setup. Inaantay ko yung solid na punchline, wala akong naririnig. Kay Ram, sunod-sunod na magagandang jokes. Kasi ang bars, ang ibig sabihin ng bars para sa akin, ay pag maganda yung jokes mo, bars yun. Pag maganda yung technical mo, bars yun. Jokes o technical, basta maganda ang pagkaka-deliver, pagkaka-setup at pagkaka-bagsak ng punchline, bars yun. So, para sa akin, mas maraming jokes si Kay Ram, panalo yung jokes niya. Kahit nag-stutter siya, feeling ko nag-stutter sa round 2, medyo, feeling ko hindi yung ender niya. Pero, mas madaming oras o mas maraming jokes na nakuha na bars si Kay Ram para sa akin. Kaya Kay Ram ako dito sa round 2. Round 1, Krega. Round 2, Kay Ram, no? Bati muna tayo bago mag round 3. Pa-shoutout po ng samahan namin, Master Pogi. Noise from Cainta Rizal. Yun, no? Shoutout sa inyo. Yo, Tito Share na pa-review ng diss track battle niyang One Verse Hambog ng Sag Pro. Yes po, wala na si Lodi Hambog. Alam ko yan. Nabalitaan ko yan. Pero, may mga claims na kasi yung mga kanta nila eh. Pero, ayun. Dito muna tayo sa battle. Tito, next time, tanggalan mo ng sound. Ganon din naman eh. Ang hina. Ano? Tatanggalan ng sound. Kalokohan. Posible di mo naririnig yan. Surhenyo versus Plasma naman, Ninong Shernan. Wag na shoutout. Na-shoutout mo na ako eh. Watching from US. Oy. Boss, crush ko rin si Asi Acosta. Oy, problema yan. Magkakaproblema tayo niyan. Tigilan mo.
Mas maganda siguro, Otits, if mag-alt plus tab ka sa keyboard mo, if mag-check ka ng cam sa OBS para mas madali. Yoko nga. Bala lang. Sana mag-review ka din ng mga laban sa BRB Idol gaya nung laban nyo ni Lilian. Shoutout na rin Mark Krim from Vegan. Hindi ko pa na-check kasi yung BRB naka-upload yun sa channel ng D5 o TB5. Feeling ko pwede ako ma-report doon kaya hindi ko ginagawan. Check ko nga muna. Yun. At survival mode na. Ito na, round 3. Pakinggan na natin. Ito na yun eh. Ang lakas sa round mo, pinatulog mo sila. Round 3 game. Nung natalo sa kay Mot, nagdabog to sa VIP room, halos sipain niya si Sendlook. Literal na bibigyan ng sipa yung sidekick, may chorus pa na left hook. Kaya nagtampo yung kalahati niyang gawa sa Fahrenheit tsaka Celsius. Napariwara na si Sendlook. Tignan mo! Naghahanap na lang ng babae sa Facebook. Tingin mo panalo ka sa laban yun ni Mot? Kasi rounds niya di sa ulado. Tingin mo panalo ka sa laban yun ni Mot? Kasi rounds niya di sa ulado. Nako. Ayun, di sa Tingin ulado. mo panalo ka sa laban yun ni Mot? Kasi rounds niya di sa ulado. Ulul, mag-request ka ng bito kay Enigma para pagsasampalin niya yung mukha mo. Hindi bias yung judges doon. Sadyang kinulang yung dura mo. Paalala ko lang 5-0 yung boto at isa si 6-3 sa hurado. Kaya alam kong bitter pa rin to kay Mot at nag-aasam si Bobo na makabawi. Ginamitan na ng unlimited shit na boduts, talagang todo baka sakali. Itong si Loco na makayari, biruin nyo, nasa mid na nga yung Mot pero sa boto, di man lang to ng alahati. Okay. At sak maestro, tong aso mo, ba't di mo to itali? Ang ingay-ingay ang puta, dapat kinakadena to sa labi. Puta rebel dogs. Aso ni John Wick. Aba, magaling to. Kung yan ay tuta ni sak maestro, ito'y papatayin ko. Tuta. Ito'y iniwe. Balik tayo sa rebel dogs. Ano yan? Mga rebelding aso? Samahan ng mga nakawala sa amo? Tarantado! Oo, mga mukha kayong aso, tas yung mga member, puro thunders. Sila daw yung rebel dog at ang paborito nilang kainin, Pampers. Tangina mo. Tangina mo. Minsan EQ pag nasa village sila. Kala ko ba isda ka? Ba't bigla-bigla ka nagiging aso, pre? Ayay. Wak-wak man siguro, ne. Yan na ba yung kahayupan mo na walang kapares? Ano na, Mr. Surugates? Kala ko ba ikaw ang pinakamatalino sa lahat ng iyong klasmates? Classmates. Mas bilib pa ako kay EJ Power kasi sa isa buhay naging class S sa kabila ng pagiging sundalo niya doon sa United States. Tama? Unit. Tama. Pero maiba. Sinabihan mo si Sur na ang wawak ng kanta niya. Kala ko ba technical ka? Ba't gumagaling ka magpatawa? Kung makapunan ng kanta to, napakinggan ko yung hit song nila ni Apok, awit naman. Puta, 1,400 views agad, 5 years pa lang. Tangina mo, kupal. Kaya paano to naging rapper kung yung mga kanta wala sa tempo? Diba tumira ka din ng sukat? Ba't parang wala kang alam sa metro? Okay, Kaya sukat, kung metro. usapang kanta lang, ang masasabi ko sa'yo, more practice pa, Brad. Ako bihira maglabas ng kanta pero laging nominado sa Awit Award. Eh ikaw! Tanginang to ayaw ka pakinggan kahit na mga pinsan mo. Kinakahiya pa nga minsan to. Paano? Walang maayos na kanta kaya pag may guesting to sa lamay gusto niya akapela na lang. Puta dinaig pa ni Badang. Tapos bago mag-umpisa, mag-i-intro pa yan. Krega ng uprising sa mga nakakaalam ng round 3 ko kay Balakid, sabayan nyo na lang. Tanginang yan. Eto ba yung dapat nyo hangaan? Kupal. Kapapatelo kanta, walang talento tong hangal. Kaya bulsa di kumapal.
How ironic na ang tagal mo na sa eksena, pero eksena mo di tumagal. Okay. Kaya ang dapat gawin sa isdang to, ilabas na yung kawali at yung kalan ay sindihan. Pagkatapos ko to banlawan, agad ko kakaliskisan. At kung magkalutuan man dito, ang masasabi ko sige lang, dahil tong isdang oro na sobrang bobo, gagawin kong sarsyado. Di ako marunong magsinigang. Okay. Ako, okay naman, pero feeling ko, hindi pang round 3 tong round 3 ni Kera. Maganda kasi yung round 3 na talagang putang ina, panggibaan Kahit jokes na panggiba, pwede. Kaso, parang same lang sa round 1 at round 3. Yung narinig ko. Painggan natin si Krega. Puro invento ang puta. Check! Sa gantong klaseng laro, ang salita ay pandigma na may tugmaang binubuod. Parang dutdutan, pukpukan, dapat yung tinta nanunuot. Okay. May unat pang wakas, animoy matandang tipan. Yung espada sa ustisya, sumobra ata yung timbang kasi alam kong nagkukumahogang yung tuhod sa mga oras na to. Si bago mo pa ibuklat na yung pahina, basa ko na ang titulo mo. Kanyang pahina ay pahina ng pahina, kada baybay mo at baklas, pang elementarya. Ang yung sulating di formal kumpara sa aking sulating pang wakas. Lulunurin at maghihikaos ang iyong tulog na diwa, mistulang hudas ka sa mga Bisaya, katumbas mo ay butas na pilak. Malas mo, hindi ako nagpapagpagkalawang para lamang may itaboy. Tumpangil, tsak may lalim pa may umapak kumunoy. Ikaw, ginawa ka lang panggatong para lumiyab kahoy para sa dilim nyo makikita kagandahan ng apoy. Oh, sa apoy hindi binabad. Pagkat to'y hindi malawak. Aba, unggoy ka nga sa dagat, ang paglangoy hindi mahanap. Ang paglangoy hindi mahanap. Oh, huwag ka mag-alala. Di mo na kailangan pang sumisid pa sa lalim. Nilunod na kita sa babaw, ang ginamit ko ay baging 20% ng gantong estilo. Ang nilaan ko lang na oras. Yung natitirang 80%, maririnig nyo na kay Lucas. Lugar to ng maraming tribo. Hindi lang Bisaya nire-representa ko. Lahat tayo dito Pilipino. Kaya ano bang pinuputok ng butsi nyo? Ang punto ko, ikaw Nico, o sa Bisaya Mandire. Di ba kayo nga tong panay biyahe para umiwas maligo sa sarili ninyong ihe? Tangina, call out yan Call out kay Nico yan Bisaya daw, dili in joke bay. Pisot man Maligo sa sarili ninyong ihe. Pera-pera lang ba? Ang usapin niyan ay para lang sa mga batang walang malay. Kita nyo naman kahit sa entablado may sinusundo ng kanyang nanay. Okay. Kesyo, pumapapel naman daw ang tao kahit bariya basta pera. Eh yung pera kung walang tao kahit ngayon walang kwenta. Pag may trabaho, may sahod. Simple lang ang patakaran. Bakit nyo ba binibigyan ng ibang pakahulugan at basurang dahilan? Alangan namang hayaan ko tong mamitas ng prutas dito mismo sa sarili kong bakuran hambog. Para kang durian. Matulis lang sa panlabas pero naaamoy ko ang iyong lambot. Isipin nyo, eto nagpapakabisaya pero wala man lang karangalan. Kwintas mo karatula. May nakalagay na wag tularan at pag sinabing wag tularan, ito yung screenshot galing sa tropa mo. Ayan na, gumamit na ng resibo. Ano, batas sama mo makatingin. Ang pangit no, kapag sa'yo ginawa ang mga bagay na hindi dapat gawin. Okay. Magsilbi kang halimbawa, ito ay payong kapatid. Nakakasugat yung dila, mapaminsala, nagiging anyong patalim. Mga hurado, hindi naman sa nangingialam. Pero kapag basura, huwag nyo napuntusan pa yung kalakal. Gandang punto nun Ako, ini-expect ko din, ipapakita niya. Parang pinakita niya na hindi. Tangina, hindi dapat ganito. Tangina, ang ganda nun. Kapag basura, huwag nyo nang puntusan pa yung kalakal. Timbangin nyo yung mga linya kung kapupulutan ba ng aral. PSP, alam nyo na, karangalan din na mapabilang. Pero pwede rin Airbnb. Ako'y nakisilong lamang panandalian. Si Phoebus, mga hurado, tayo at mga tao, andito tayo para sa konting pag-asenso. Dahil hindi ito naganap ng isang araw lang, dumaan tayo sa isang matinding proseso. At sa mga MC sa susunod, mag-ingat kayo, delikado. Makinis na, entablado. At tandaan yung maling madumi ang DDS, pero sa pangalan ng 3GS, ikay malinis. Nilampaso.
Halos same energy yung round 3 nila. Hindi ko nakita yung killer round sa round 3. Dapat parang ayun na yung parang pwedeng mag-desisyon kung sino mananalo kasi 1 Krega, 2 kay Ram, round 3 sakto lang ang haba ng punchline, pero sino ba nanalo dito? Ako personal choice kung punto na mas Makate, mas nakuha ni Krega. Kasi yung round 3 ni Kayram, although may jokes, kaso medyo umay na rin ako dun sa yung sinabi mo, yung line na nung laban nyo ni sinabi mo ganto ganyan. Parang nare-rebat niya na lang. Ganto tapos ilang line din yung narinig ko sa round 3 na sinabi mo kay ganto, tapos halos binabalik niya na lang. So parang naging rebat lang siya. So parang parang para sa akin lang parang tamad angle o tamad sulat kasi dati may ganun ako eh. Pero nung mga napapansin ko itong mga huli halos di ko na rin siya ginagawa. So yung kay Krega, fresh angle, ang ganda. Para sa akin mas nakuha ni Krega yung round 3 kaya 2 and 3 Krega. Sino nalo dito? Pangil sa Pangil, Davao City. Ang mananalo dito ay magkakamit ng bonus na 30,000 pesos. Ang boto ng hurado. 3, 2, Dikit. Ako Krega ako. panalo si Krega! Pwede rin. Kay Ram, tingin ko pwede rin naman, pero ako mas umepekto yung round 3 ni Krega. Sino to? Galit yung mga kamag-anak ni Kay Ram, oh. Forward ko na kung sino yung mga judges, ha. Ni K-Ram, comedy. Yung inang opener niya palagi. Yung design language na hindi ko naintindihan. Sino binoto mo? Pero yung paano yung na ikaw confused. Binalik din sa na haharap yon ni Krega. Sikalan talaga. Ni K-Ram. Krega. Yun, inaabangan ko rin. Krega. So, class. So, ang ganda yung Tangina nyo, bahala kayo, haba dyan, oh. Tangina, huwag nga tapusin yan. Basta, congrats kay Krega. Bati na tayo bago matapos. Hi Tito Shernan, ang ganda ng mga reaction video. Merong interaction ang viewers at host. At additional knowledge sa manonood. Padayon lang po, pa-shoutout po sa next reaction video nyo. Dick Nabor, Jolene Nabor, happy birthday to GR Gepule. At super fan mong si Jackie Gepule from San Jose, California. Thank you po. God bless po, padayon Anthony. Thank you po, salamat po. Pabati naman otit sa mag-iina ko sa Cavite, Aliyah, Naria, Katrina. Next request, Makagago Burst Prize. Salamat sa more subscribers to come. Okay, pwede no? Gawa natin yon. Idol Shernan, may sinend akong 16 bars sa pulo. Rap battle page nyo para pang entry sa liga nyo. Okay, sige, sasabihin ko dun sa mga admin para ma-check niya ha. Hindi na kasi ako yung gagawa ng matchup dyan. Nag-a-approve na lang ako. So, ayun. Maraming salamat sa mga nanood. Congrats kay Krega. Magandang labang pa rin naman. Ayun, hanggang dito lang to. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan na taga saan at i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin ng susunod na reaction video. At hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.